Sa bawat bukirin may bagong pag-asa, binhi ng galing, hatid ng teknolohiya. Mga kwento ng tagumpay ating kaugnay, para sa magsasaka't kabataan may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay, sa agrikultura tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama, para sa masaganang Bicolandia. Masaganang umaga sa ating lahat. Welcome sa panibagong episode ng ating Kaugnay Podcast, Your Peace in Agriculture, provider of extension advice and services in agriculture. Ito po ang inyong lingkod, Alexander O. Vargas, ang Training Specialist 2 ng ATI Bicol at ang inyong ating Kaugnay Podcaster sa episode na ito. Makapanood po tayo sa ATI Bicol at ATI Bicolandia Facebook pages, ATI Bicol channel sa YouTube at mapapakinggan din po tayo sa ating Kaugnay Podcast sa Spotify. Sa mga nakarang episode na pag-usapan natin ang Paitaas Top 555 o Promoting Agro-Enterprise Innovation towards Achieving Agricultural Sustainability. Isang social innovation na ginawa sa pagtutulungan ng ATI Bicol at ng Bicol Learning Sites for Agriculture Incorporated. Ito po ay naglalayong makatulong sa mga magsasaka na gawing business at market-oriented, climate resilient at sustainable ang produksyon ng mga priority crops katulad ng malunggay, gabi, kasaba, arrowroot at ube. Kung hindi nyo pa po napanood yung mga unang episodes natin, i-check nyo lamang po ang ATI Bicol channel sa YouTube o hanapin ang mga links sa caption ng video ito. So para po bigyan ng konteksto yung pag-uusapan po natin, alam po natin na hindi magiging matagumpay ang anumang agricultural program kung wala po ang matatag na suporta ng ating local government units or LGUs. Sila ang ating mga katuwang sa paghatid ng training, teknolohiya, extension services at market opportunities upang matulungan ang ating mga magsasaka na maging mahusay hindi lang sa pag-produce, kundi sa magiging negosyante o agripreneur. At ngayong episode, dadalhin tayo ng ating bisita sa isa sa mga umuusbong na produkto ng Catanduanes, ang ube. Paano nga ba nagiging daan ang isang simpleng root crop para makalikha ng mas malaking oportunidad, mas mataas na kita at mas matatag na kabuhayan para sa isang buong komunidad? Alamin natin ang kwento mula sa isang taong nasa frontline ng agricultural extension. Kasama natin ngayon si Mr. Alex Asuncion, ang Agriculturist 2 ng Municipal Agriculture Office ng Virac, Catanduanes. Ikwento niya kung paano naging bahagi ang kanilang bayan ng Paitaas Top 555. Good morning, Sir Alex. Good morning po. Ayan, Sir Alex, pwede po bang magpakilala tayo sa ating mga viewers? And of course, i-explain po natin sa kanila kung ano po ba yung role ninyo sa LGU Virac bilang isang AEW. Magandang umaga po sa ating mga tagapagsubaybay sa programa ito. Ako po si Alex A. Asuncion, isa pong agriculturist 2 mula po sa local government unit ng Virac sa Catanduanes. So sa ngayon po ako yung dati po akong rice program coordinator, and then ngayon ang hawak ko na ngayon ay yung register system for basic sectors in agriculture. Tapos bali additional task po sa akin itong pag-develop namin noong Virac Agroforestry Park, kung saan ginagawa din namin doon na nursery noong mga ube, kinampay, na pre-procure ngayong taon ng LGU para paramihin sa Virac. So, panibagong role po sa inyo, Sir Alex. Ano po? From rice to ube. To ube. From rice to ube. Yan. So, tanong ko lang, Sir Alex, bakit po ba ube yung isa sa mga umuusbong na agricultural commodity sa Virac? Actually po, nung day one pa lang ni Mayor, talagang malinaw na sa amin ang direction niya, agrikultura. So, pinatawag kami, tapos siya mismo yung nagsabi na mag-isipan niya kayo ng mga commodity na yung kahit may kalamidad, kasi makikita natin yung mga commodities natin,
palay, abaka, coconut. After typhoon, lalong-lalo po yung abaka. Tama. Kasi abaka province kami. So makikita natin pag bagyo, tag-ulan, baha, sila yung pinaka-vulnerable crops. Kumbaga yung mga prime commodity ng Catanduanes, lalo sa Birac, yun yung pinaka-vulnerable sa mga calamity. So sabi ni Mayor, tingnan natin ang root crops. Tapos naalala namin yung previous years pa, 2 years ago ata yun, yung pa-training na ICA ng ATI, kung saan pinatawag kami mga rice technicians, and then inintroduce sa amin yung top 555. Tama po. Doon yung nagsimula yung idea na namin kay Mayor na yung sinasabi niyang mag-isip ng mga typhoon or calamity resilient crops, tulad na niya ng mga root crops. Ayun, na-connect namin doon sa top 555 program. At nung nalaman ni Mayor, okay, sabi niya, kasi pinaka-basic dyan yung merkado. Tama. Kailangan kung mag-ano tayo ng product, gagawa tayo ng produkto, sabi ni Mayor, dapat meron tayong merkado. Tama po. Opo. At yun nga po sa mga manonood natin, yung Paitaas Top 55 po, nung kinakraft namin siya, ang naging inspiration talaga namin ay yung probinsya ng Catanduanes. Kasi nga po kapag bumabagyo, talagang totally is Yes po. devastated yung Catanduanes. At isa sa mga nasa-sacrifice yung agriculture, since ito yung pinaka-open na sector pagdating sa sa kalamidad. So kapag nagkaroon ng calamity, hindi naman natin to maitatago. Kaya talagang nadi-devastate. Ngayon, ang kagandahan po kasi nung naging training natin doon sa Catanduanes, kasi part po ako noon, is parang yung mga rice farmers natin, meron silang mga idle lands na pwede pong gamitin for production ng mga top 55 commodities, which is yung ube nga po ay isa na doon. At ang kagandahan nga po ng programa, tama yung sinabi mo sir, climate resilient, kasi yung ube po ay nandun lang sa ilalim. Minsan kapag hindi po favorable yung panahon, nag-hibernate siya. Yes, opo. And at the same time, market-oriented. Kasi binuo po namin tong Paitaas Top 555 na meron na po siyang sure market. Kaya talagang market-oriented at climate resilient yung Paitaas Top 555. So, Sir Alex, ano po ba yung kaibahan ng ube, unlike po sa pagiging climate resilient, sa ibang commodity crops na meron po sa Catanduanes? Ang nakikita lang talaga namin doon, una naming tinignan talaga yung merkado. Tama. Kasi kung alternate crops tayo tapos hindi naman mabebenta, wala rin. Sa ngayon ang example yung mga rice farmers natin yung nagra-recover pa lang doon sa dumaang calamity. Worst yung doon sa ating mga baka farmers, 2 to 3 years yun bago yun makabawi. Yung previous na super typhoon na dumaan. So, ngayon kung ipapatanim natin sila ng alternative crops, dapat siguradong at least may ma-harvest sila. And then kung sakaling mayroon na sila noon, halimbawa, hindi naman natin hinahangad na daanan ulit tayo ng kalamidad, at least ano man yung kanilang crops, main crops na vulnerable, at least mayroong naka-reserve doon sa ilalim. Kasi nga yung characteristic ni ube, no, pag ang dahon niya, napaspas ng hangin, patuloy pa rin lumalaki yung kanyang sa ilalim. Kasi hindi naman nabubungkal ng hangin. Hindi na nabubungkal ng hangin. At tama po yun, yung market talaga. Parang magpo-form tayo ng habit sa farmers natin na kapag walang market, wag tayong magtanim. Yes, Kasi sayang po yung effort, yung gastos. Kaya mas maganda talaga na i-secure muna yung market bago tayo magtanim. At diyan po papasok yung role ng ATI at ng LGU para i-ensure po na yung mga efforts, yung mga pinoproduce pong commodity ng farmer ay meron pong bibili. Ayan. So, Sir Alex, ano po ba yung naging bahagi ng LGU Birac sa Paitaas Top 555? Ano po ba yung nag-udyok sa inyo na sumali talaga? Yun nga yung sinabi ko kanina na mayroon siyang merkado. Pangalawa, nakapokus talaga ang LGU Birac sa
pagdevelop ng agrikultura. So ang inano namin, kami na mismo yung bumili ng mga planting material. So yun nga, sabi mo kanina medyo pahirapan tayo sa pag acquire kasi nga in demand. So kami na mismo ang sa LGU, naglaan ng pondo si Mayor para makabil ang LGU ng planting material. So nasa 3,200 kilos ang na-procure ngayon ng LGU. Na-deliver siya ngayon lang na June. And then ang ginawa namin sa LGU, hinati iyon into sets. Tapos may mga identified farmer cooperators kami na tutulong sa amin para maparami yung ube set. So by next year, doon talaga kayo magde-distribute doon sa mga identified namin na mga farmers na vulnerable or naging vulnerable doon sa mga nagdaang calamity. Yun na muna ang unahin namin na mabigyan ng Pero magpipirmahan kami ng agreement. Agreement. Yan. Kasi nga, ang assistance namin sa LGU ay hanggang marketing. Okay. Kumbaga, ngayon, ang sistema namin ngayon sa cooperator, kung ilan ang naibigay namin sa kanila, after harvest, kukunin ng LGU yung 1/4 Okay. ng yield. Kasi yung 1/4, yun naman ang ipapadimagay namin doon sa mga cooperator naman na magpaparami ulit noon. Yung 3/4 na tira doon sa mga cooperator, sabi namin, option ninyo kung paparamihin nyo pa or ibebenta nyo. Kung ibebenta ninyo, option din ninyo kung lalapit kayo sa amin sa LGU, kasi contact namin yung market. Aside po kasi sa Tab 555 sa LSA kay Sir Koy, sabi ni Sir Koy, pag may makuha niya kayong market na medyo mahal, pwede nyo rin doon. Wala naman yan sa amin, sabi ni Sir Koy. Si Mayor, mayroon siya mga identified na din na mga marketing channels na pwedeng Kaya yun, we have an option sa market. Ngayon, sabi naman ng mga cooperators, sabi niya, pag harvest namin, bigay namin siya 25% at papatulong kami sa marketing. So, nakikita namin ngayon yung direction, parang sabi namin, okay to, kahit yung next batches, saka yung mga farmer na mismo talaga, na magtatanim, okay, padaanin nyo sa LGU. Tutulong kami. Tama. Ganun yung ginagawa natin para yung mga farmer, ganahan silang magtanim. Sabi kasi ng mga farmer, magtatanim kami, ang kailangan namin tulong ngayon, merkado. Tama. Yun yung kaya yun ang dinisenyo po ngayon ng LGU. So sa ngayon po, magmumuwa muna kami with the cooperator para maparami. Ayan. So mayroon kaming ngayong nasa 11,700 sets na ang naipamahagi namin sa 14 na farmer cooperators. 14. So 11 tons, Sir Alex. Hindi ho tons, sets. 11,000 sets. 11,700 Kung sets i-convert natin, Sir Alex, per kilo, ilan po ba per farmer yon? Per kilo po kasi nasa 100 grams kasi per set. So 10 per kilo. Oo, kasi nasa 3,200 lang naman yung na-procure ng LGU. Na Tapos nagtira din kami doon sa Agri-Park para mag-serve din yun as ready nursery ng LGU. So meron po kayong ginogrow din doon sa Agri-Park para hindi maubusan. Para hindi maubusan, meron kaming 1,500 sets. Nung Sunday nga, nagtanim na kami. Si Mayor mismo ang nag-lead pagtanim doon sa Pwede nyo po bang i-describe kung ano yung Agri-Park ninyo, Sir Alex? Tapos ano po ba yung kagandahan sa park para po maging preferable o mas mag-grow ng maayos yung ube natin doon? Actually po yung siya, Berak Agroforestry Park. Actually nagsimula lang yan noong nakaraang September. May tree planting activity doon sa mga municipal scholars. Okay. So na-invite din po tayo ni Mayor na mag-join sa tree planting. Nakita niyo yung area. Yung area po ay bakanting lot ng LGU na nabili. Nasa 4.17 hectares. Tapos bundok siya. Medyo may mga mababatong area. Very sharp yung pagkabundok. Stiff. Tapos ang baba niya ilog.
Mm-mm. Tapos mayroon siyang natural na na sapa sa ilalim ng parang kuweba. Gano'n yung description niya. So sabi ni Mayor, sayang nito gamitin natin. Gawin nating park, parang leisure park, agrotourism park, yun yung sabi niya. Tapos, doon na, nung ma-conceptualize namin yung ube, kasi si Mayor kasi halos every now and then nagpapatawag sa opisina Yeah. ng meeting. Siya talaga yung nagli-lead. Sabi niya, doon na natin yung ube, tapos gawin nating research and development area. Tama po. Kasi tinanong kami, actually katulong ko doon yung mga team namin sa RISE program. Tinanong kami kung gaano na kami kahasa or ka-eksperto sa ube. Sabi namin, actually yung ube dito sa atin sa Catanduanes, yung mga natural alam na natin yun. Pero ito kasing kinampay, parang mayroon siyang special na Oo. pag-grow kasi sanay siya doon sa volcanic Tama. soil ng Bohol. Ang Catanduanes walang 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 bulkan. And then ang lupa sa amin, yun nga yung typical sa amin yung kalatagan na red soil. Red soil. Red soil So yung tapos clayey. characteristic niya, clayey. Opo, which is hindi siya masyadong doon sa requirement ng OB. Mm-mm. Then nakapag-try na din kami nung kinampay kasi after noong ICA training, nagpa-order sa amin si Sir Sir Coy. Choi. Sir Choi. Oo, Flores. Yung lead po. Yung lead, vocal. So nag-order ako ng 10 kilos. Si Ariel, yung partner ko sa RISE, yung report officer namin sa RISE, nag-order ng 20 kilos. So medyo nag-fail kami doon. So Ano yung na-identify niyo, sir, na naging cause ng failure niyo doon? unang-una yung yung how do we establish the seedlings. Okay, yung paggawa po ng mini sets. Paggawa na, hindi, yung mini seeds, okay yun. Actually, maliliit lang naman yung kaya hindi na namin inati. Okay. Tapos, yung mismong pag-establish namin, kasi sanay kami sa ubihin hukay. Tama. Oo. Ngayon, nakita namin parang mas favorable yung, parang sa parang sa kamote, na siya, parang sa faro. Hilly. Oo, hili siya, oo. So isa yun. Tapos may inanay, which is hindi naman yung typical doon sa mga nandoon na common na ube. Okay. Kaya, ayun, sabi ni Mayor, yung mga experiences nyo yun, talagang kailangan may pag-aaral din tayo. Tama. Para pag pinaano natin to sa farmer, pag nagtanong si farmer, confident kayo na ito yung technology. Kaya sa ngayon, nagde-develop kami ng parang package of technology. Sinasabay namin yung cooperator, kaya nagtira kami ng 1.5 na sets. Tapos mayroon kaming mga mga jobbers na agriculturist din. Sila yung in-observe namin. Talaga yung growth and yield performance ni Obe. Mm-mm. So dapat medyo sandy ang soil. Mm-mm. Tapos yung mga hindi man kailangan ng masyadong commercial fertilizer basta ma-satisfy mo lang yung sandy soil. So ngayon naghahalo kami nung nasa river na mga parang silt, sand silt halo. And then mga rice hull, carbonized. Yun yung ginagawa namin para at least next year pag dinistribute na natin yung sa farmer, maano na natin sa kanila, ma-explain na ito yung dapat na gamitin na technology. Tama. Kaya yun, yung agroforestry park, parang R&D siya, area namin. At the same time, pag nagbukasyon, sabi ni Mayor, gawin natin yung yung mga senior citizens, yung mga estudyante na gustong Kaya sa ngayon, aside po sa ube, mag-establish kami doon ng stingless bee, native pig, native chicken parating na. Yung stingless, bibili si Mayor next week. Babalik kami dito sa Ginubatan. Mayroon na doon ng PCA, yung nyug, para mag-produce kami ng suka, Mm-mm. tuba, no. So yun, kasi yung nakita namin yung agroforestry park, siya, hilly and crevice field, which is common or typical na landscape ng Birak. So kung mag-iikot ka sa Birak, bihira lang doon yung flat. Yung flat area. Oo, na halos yung flat niya devoted na halos sa rice.
at saka sa residential, mga 300 to 600 hectares lang yun. Majority, hili, yan. Kaya Mm. halos yung park ay nagre-represent sa topography ni Verac. So, ano yung gagawin namin sa ganong klaseng environment? So, gawing productive, pero dapat ay hindi makakadamage sa environment. Tama. Kaya ang ano namin doon, yung ube, doon siya sa mga hardwood. Pwedeng pagapangin Yun na namin. yung magiging trellis niya, Yung sir. trellis niya na yung mga hardwood, may nara, may mga lawaan, yun, paparamihin namin yung doon. Maganda no po. Oo. So maganda yung naging strategy ng LGU. Apo. Aside sa ginagawang leisure park, nagiging productive din dahil po sa pagtatanim ng ube at ibang primary commodities. Primary commodity. Also, nagsiserve din siya as research and Yes development po. area para patuloy na i-improve yung technologies ng pag-ube. Mm. Alam niyo po ba, added information lang Sir Alex at sa mga nanonood, mas maganda daw po talaga na yung ube natin ay itanim din sa mga kabundukan natin. Kasi meron daw po yung, mataas daw po yung microbes, mga beneficial microbes dun sa lupa. Para po tulungan yung ube na mag-thrive. Kasi meron po kasi itong sakit na tumatama din sa ube. At with the presence of those beneficial microbes, natutulungan po yung ube na makasurvive. And at the same time, alam nyo ba Sir Alex, yung nagkakaroon ng kakulangan talaga sa planting materials, yung ibang learning sites natin ay naghahunt talaga ng ube sa bundok. Kasi yung mga ninuno po nila, yung lolo, yung tatay ng lolo nila, ay nagtatanim po talaga ng ube sa bundok. So doon po, yung nagiging source nila, aside po doon sa mga binibili outside our region. Ano po? So, Sir Alex, aside po doon sa mga strategies na nabanggit ninyo, pagdating po sa pagpaparami ng sets, gamit po yung pagbibigay natin ng mga sets sa ating farmers, yung paggamit po ng park bilang isang research and development area, meron po ba kayong plano din na makipag-partner sa iba pang research institution para po mas mapalakas pa yung pag-improve ng ating production or yung technology sa pag-uube? Yes po, actually open po kami sa collaborations. Kasi nga, kung kami lang, may mga limitations din. Alam namin may limitations kami. So kung mayroong interested na makipag-collaborate, open naman po ang aming LGU. Anyway, basta ang importante, mapalago natin yung production, mabigyan natin ng kabuhayan yung ating mga magsasaka, lalong-lalo na yung mga apektado ng kalamidad. Tama po, sa ngayon po, meron po kaming nilulutong partnership with the Philippine Root Crops. Isa po ito sa tanyag na institusyon pagdating po sa pagpapayabong ng industriya ng mga root crops. At sa ngayon po ay nasa finalization po kami ng Memorandum of Agreement at hopefully within this year po ay magkaroon na kami ng training of trainers sa ube. Isa po kasi yun sa mga napagkasunduan namin na from them, yun nga po yung package of technology sa ube ay maibaba po dito. At yung mga participants po noon, Sir Alex, ay mga participants din po, yung mga nagtatanim ng ube. Farmer leaders natin and of course sa mga AEWs. Kaya makakasama ka namin, sir, at magiging partner nyo po kami sa development ng ube. And of course, meron din po kaming partnership with the state universities and colleges para po sa mga research and development efforts para po dito sa mga commodity crops ng paitaas top 555. Ngayon po, Sir Alex, gusto lang po namin malaman kung ano po ba yung long-term vision ng LGU Verac pagdating po sa ube industry. In the next 5 years, ano po ba yung bigger picture na nakikita ninyo? Yun po, tulad nung sabi ko kanina, continuous na ito. Nagsimula tayo ngayon sa 14 na farmer cooperators. Once na nakapag-produce na sila, kukunin namin yung 25% at ang LGU ay patuloy pa rin na magpo-procure ng ube. And then ang plano natin dito,
lahat ng mga farmers na vulnerable sa calamity ay magkaroon nito. Hindi lang ube, pati yung ibang top 555 crops, commodities. Yun nga lang talaga, pag pinagsama-sama mo yung lima, mas napipili talaga si ube. Tama, kasi Kasi mataas. medyo mataas ang presyo ni ube kumpara sa ano. Pero yung arrowroot, saka yung malunggay, talagang pinopromote din natin ito. Hindi man sa top 555, kahit sa health ng bawat pamilya ni farmer. Siguro isa na rin kasi Sir Alex kasi unique yung situation ng Catanduanes, isla po sila. Mm-mm. So definitely kapag nilalabas nila yung mga produkto, medyo mataas yung cost sa logistics. Yes po. Kaya isa siguro yun sa naging consideration din kung bakit isa ang ube sa mga commodity. At nasa limelight siya ngayon, Yes po. So mataas yung ika nga po ay ubi craze. Kaya kailangan nating i-seize yung opportunity. Oo. Yun nga, samantalahin natin habang malakas ang merkado at makaposisyon na yung ating mga magsasaka. Kasi matagal ng panahon na laging nadidihado yung ating mga farmers. Siguro sa pamamagitan ng ube, tapos meron tayong sure market na assisted na government. Mm-mm. Medyo mababawasan natin yung mga marketing channels na alam naman natin, nagpapahirap sa ating mga magsasaka noon pa man. Diba? So ito, from farmer to market na assisted ng LGU plus ng ATI, at least hindi naman natin masasabing marketing channel tayo. Mag-a-assist lang naman tayo sa kanila itong market. Wala naman tayong profit. Tama po. Diba? Samantalang kung yung dati nilang yun nga, yung dating commodity tapos ibang commodity na hindi natin pinopromote, laging dumadaan sa marketing channels. Tama, maraming layers ng Maraming market. layers ng market. Kaya, yun nga, mas maganda na ito kasi yung kita, pwede ng paghatian ng farmer sa kanang mamimili. Tama. Opo. So yun ang natin, patuloy po ang LGU na magpo-promote ng production, magsusuporta sa mga farmers, at patuloy din kaming mag-aaral. Kasi sabi nga namin, iba naman ito, hindi natutulad ng rice. Yung rice, for the past 13 years, nakapag-develop na kami ng package of technology na akma doon sa amin sa Virac. Ito naman na ube. Magde-develop naman kami ng akma naman doon sa local na kondisyon. Kasi nga sabi ko kanina, yung lupa sa amin, medyo fine textured, clayy. Ang gusto ni ube ay coarse textured soils. Tama po. At yun nga po regarding dun po sa rice, parang established na talaga yung technology niya. In fact, meron pong gusto kaming gayahin na technology. Ito po ay proposal ni Sir Choi, Sir Jo Marie Leo T. Florese, ang lead facilitator po nitong Paitaas Top 555, which is yung palay check nga po, ay sana ay magkaroon din po sa ube Ube. para mas madali po sa mga farmers natin Opo. na sundan yung package of technology. Ayan. So, Sir Alex, meron ka po bang mensahe na ibibigay sa ating mga magsasaka? Ano po ba yung bago po pala yun, ano po ba yung nagbibigay ng inspirasyon sa inyo para po patuloy na magsilbi sa agriculture at sa ating mga magsasaka? Sa akin bilang agriculture, ang nakaka-inspire naman sa atin, di ba, yung makita mo yung mga farmer na kahit papano umaangat-angat ng kaunti ang kanilang kabuhayan dahil sa intervention natin. Yun lang naman ang konsuelo natin sa trabaho. No? So, nabigyan mo ng konting hope si farmer na ito, mayroong konting boost sa iyong kabuhayan. Malaking bagay na yun sa amin. So, pag nakita mong natutuwa si farmer,
yun nakaka-boost ng moral para Moral. magpatuloy. Opo. Parang meron tayong sense of accomplishment and Yes po. fulfillment. Napakalaki din na tulong po niyan, syempre, aside sa sense of accomplishment, yung suportang nakukuha natin sa mga leaders natin. Particularly sa local chief executive, kung talagang yung vision niya ay the same din po sa vision ninyo na maiangat yung sektor ng agrikultura at maiangat yung buhay ng ating mga magsasaka. Ngayon, Sir Alex, kung may isang mensahe po kayo sa ibang local government unit na nais pong maging bahagi din ng programa ng Paitaas Top 555, ano po ba yon? Yung mga interested na LGUs. Sa amin kasi sa Birac, ang naging puhunan lang naman namin ay yung vision ng aming local chief executive ay tugma doon sa amin din na vision. Tapos yun nga, palaging nag-uusap. Ano yung direction ninyo? Yun yung naging puhunan namin kung bakit siguro sa ngayon kumbaga may direction yung aming mga ginagawa sa agrikultura. So nakita din namin na yung mga programa din ng local chief executive namin ay may ang suporta tulad ng libreng arado program sa Birac. Nagdagdag naman kayo, may dalawa naman bagong traktura, so bali 5 na. Nagpro-provide siya ng libreng arado program doon sa ating mga magsasaka, rice and high value. And of course, itong mga mag-uube natin in the future na magtatanim doon sa mga lowlands, mabe-benefit talaga siya ng libreng arado program. So yun lang naman yung wala namang secret on Birac. Ang lang talaga namin is may vision yung local chief executive, tugma doon sa amin din na mga vision para sa ating mga magsasaka. So maganda ang pagtutulungan, ang konsultasyon sa bawat isa. Kasi ang sabi nga sa amin ni Mayor, kayo ang nakakakita ng aktual na sitwasyon. Tama. Ipaalam nyo sa akin at pag-usapan natin. Ganon ang sistema. Kaya nung ma-open namin sa kanya, pero actually, yun nga, sabi ko, first day niya, maghanap kami alternative. Nung sinabi namin na ito ube, may merkado, may sige, go tayo. So yun, nakapag-PR tayo ng 3,200 kilograms ng ube. Paparamihin yun, and then yun ang i-distribute natin sa mga magsasaka sa susunod na taon. Yan, so wala naman talagang sikreto, Sir Alex. So talagang sa vision, magiging visionary ng local chief executive na tugma doon sa vision din ng Municipal Agriculture Office. And of course, dahil na din po ito sa pagiging passionate, purpose-driven ng mga AEWs para po i-implement kung ano man po yung pagplanuhan sa agriculture. Okay, Sir Alex, bilang panghuli po, ano po ba yung mensahe ninyo naman para sa ating mga kabataan at sa mga would-be farmers natin na gustong mag-venture sa ube at pumasok sa agribusiness? Actually po sa mga kabataan, lalo sa akin kasi ako humawak ng internship doon sa opisina. Lagi kong sinasabi sa kanila, malaki ang opportunity sa agriculture kung siseryosohin nyo lang. So, ito, ube, kahit hindi lang ube, kahit palay, staple food natin yan. So, makikita natin papakunti na yung mga youth na nag-i-engage, sa amin ganun ang sa ibang lugar meron kasi may mga opportunity. Ang natin is hanapin niyo yung opportunity na yun. Tingnan niyo kung saan yung medyo ang importante makapag-venture talaga sa farming kasi pag walang farmer, wala din ang ating ekonomiya. Yun ang ini-encourage ko sa mga youth, sa mga interns. Sabi ko sa kanila, mag-venture na kayo. Mayaman ang farmer. Tama. Totoo lang, yung mayaman. Basta meron lang tamang teknolohiya. Tamang teknolohiya, tamang merkado. Tama. Yan. Yung merkado, dapat ay nakikipagtulungan ang local na gobyerno. Yan. Yan. Meron talagang pagtutulungan. Ano po? At dagdagan ko lang yun, Sir Alex, kasi yung vibrant future ng agriculture ay nakarelay talaga sa participation ng mga youth natin. Kasi kung titignan mo, bakit ba maganda yung agriculture?
Kasi in all facets of life, kailangan natin ng agrikultura. Mm. Unang-una yung pagkain, galing yun sa agriculture obviously. Mm. Yung damit natin, yung tahanan natin, yung shelter, kasi galing sa timber and other agricultural products. So, yung basic na pangangailangan ng buhay natin, yung food, shelter, at clothing ay galing sa agriculture. At susuwan ko din po yung sinabi mo about sa economic contribution ng agriculture. Sabi po kasi ni Sir Calixto Chiquiamco na yung agriculture daw po yung nagiging pundasyon ng ekonomiya natin bilang isang agricultural country. Kasi lahat po ng mga giant sectors, mga economic sectors ay nakarely sa agrikultura. Bakit po? Kasi yung manufacturing sector, hindi naman silang makakagawa ng sabon na papaya kung walang papaya. So nakadepende po sa production level ng agriculture yung future din ng ibang economic sector. So dapat self-sufficient tayo dito sa Pilipinas para hindi na po tayo umasa sa importation. So isa po yun So napaka-vibrant talaga ng future ng agriculture natin basta maging matalino yung mga susunod na henerasyon ng farmers at market-oriented. Ayan, bilang pangtapos, Sir Alex, so napakaganda pong paalala sa atin na yung tunay pong pag-unlad ng agrikultura ay hindi lang po nakasalalay sa isang magandang programa o sa well-crafted na project document. Ang tunay pong sukatan ng tagumpay ay kapag nagtutulungan po ang ating mga magsasaka, agricultural extension workers at mga LGU at iba pang partners. Dapat sama-sama ang kilos, ang mga plano at naging tunay na on-the-ground impact na direktang nararamdaman ng ating komunidad. Maraming salamat po Sir Alex Asuncion sa pagbabahagi ng kanyang mga karanasan, mga natutunan at mga inspirasyong dala ng pag-usbong ng industriya ng ube sa bayan ng Virac. Sa ating mga tagapakinig, sana po ay may bago kayong kaalaman at inspirasyong maisasabuhay mula sa episode na ito. At bago po tayo magtapos, Sir Alex, tandaan po natin, ube ay paramihin, tagumpay at kita ang aanihin. Muli, ako po si Alexander O. Vargas. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod na episode ng ating Kaugnay Podcast. Diyos mabalos po. Sa bawat bukirin, may bagong pag-asa. Binhi ng galing, hatid ng teknolohiya. Mga kwento ng tagumpay, ating kaugnay. Para sa magsasaka't kabataan, may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay. Sa agrikultura, tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama. Para sa masaganang Bicolandian.